Welcome sa another episode ng Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3. Kasama niyo pa rin po, Cheska San Diego Bobadilla. At ngayon, maganda ang ating pag-uusapan. May inspire na naman tayo dahil business ang ating business ngayong episode na ito. Naisip niyo na ba na gusto ninyong magnegosyo, pero ano kaya ang inenegosyo nyo? At meron ba kayong idea na once siguro nagnegosyo ako, wala na akong magiging problema at ayoko na kasi at pagod na akong maging empleyado? Yan ang itatanong natin sa ating guest ngayong episode na ito, na nag-start bilang empleyado, naging business person. Dati ang pinaparami daw pera, ngayon iba nang pinaparami. Alamin nga natin kung ano yan. Kasama natin si Sir Ferdy Opeña, isang businessman or entrepreneur. Sir, welcome sa Changed by Faith. Hi, Jessica. Thank you for having me. Sir, na-mention ko kanina dati kang nasa corporate world, employee, pero ngayon businessman ka na. Yes, nag-start ako as a sales before. For 15 years, nasa corporate world ako. Okay. And then, masaya ang buhay nun. Lalo nung bata pa ako. No? Pag nahihit mo yung mga targets mo, na kukuha mo yung mga quotas mo. Pero as time goes by, siyempre habang nagmamature ka, kakaedad ka, no? Napapansin mo na, parang maghahanap ka ng ibang excitement. Maghahanap ka pa ng ibang perspective sa buhay mo na gusto mong gawin. Ayun, that's why siguro may nilid kami ni Lord into something new, something fresher na Negosyo pwede pa naman. namin gawin. Negosyo naman. Okay. So for 15 or 16 years, sabi mo nag-employo ka into sales. Anong aspeto ng sales? We're into nutritional So mga isang multinational company and we're engaged in promoting it ethically sa mga doctors, sa hospitals. Oo. So, Parang yun mga ang pharma ginagawa. companies, into wellness, Exactly, ganon. precisely. Yun ang aking Okay. job before. Oo. Hanggang na-promote ako, Mhm. naging manager ako, nag-handle din ako ng tao. Mhm. And then, ayun, tapos ang wife ko din, kahit so happy na same industry kami. Okay. And then she discovered something na pwede naming pasukan na venture na passionate siya about it. Oo. Pero So, sabi mo nga happy ka dun sa loob ng 15, 16 years, na-promote, nag-grow in terms of professional career. Hanggang saan ka nakarating? Naging manager ako ng Quezon City that time. So yung distribution, lahat ng leg ng inyong Almost, sales yes. industry. Yes. In fact, ang sarap ng buhay, you get to travel for free. At saka malaki all ang expense kita paid, sa ganyan maganda ang kita. Oo. Provided ang iyong ground transport and may sarili kang sasakyan, di ba? May Pati abroad gas pa. mo, may travel ka abroad. You can eat anywhere sa saan mong gustong fine dining restaurants na gusto mong kainan. Kaya lang, ayan may darating siguro sa point na parang maghahanap ka rin ng ibang, sabi mo nga, excitement, challenge sa buhay mo. And then, ayun, nag-venture kami into something. Oo. Para dun sa mga empleyado ngayon na madalas kasi ang naririnig natin na pagod na ako maging empleyado. Pero yung iba, katulad mo, sabi mo nga nandun sa point na, hindi, okay lang, nag-e-enjoy pa ako Did it come to a point na mararamdaman mo ba talaga na okay na ako dito, next? Yeah. Yung parang next stop naman. Actually, sa case ko, hindi naman talaga ako nagsawa or napagod sa trabaho. It's so happen lang na nakita ko na what I learned is meron talagang season sa buhay natin. May pagdadaanan kang season. Maybe in your 20s, mag-aaral ka, di ba? Early 20s. Tapos pagdating mo ng mga 30s ka na, yan, mag-work ka pa Pero pagka nalampasan mo na yung age na yan, maghahanap ka na ba ng ibang level of satisfaction? Okay. Gusto mo ng more fulfilling job. Sabi ko sa sarili ko, baka dumating naman yung panahon na instead na ako'y nagtatrabaho, ako naman yung magbibigay ng trabaho. So, life with significance and meaning. Okay. Parang doon kami ginaguide ni Lord. Oo. Kaya siguro napunta rin kami sa negosyo. So parang yun yung medyo turning another page sa buhay mo. Yeah. So syempre kapag manager ka, medyo na-promote ka na, ikaw na sir yung nagtuturo 'di ba? Sa mga bagong pasok, sa mga under sa'yo. So naging magandang training ba sa'yo yun? Exactly. Bago mag-business? Especially
sa mga multinational company, they're really spending money for Sa training, training and no? development. Mm. Millions ang ginagastos namin dyan for the training. Oo. Na isipin mo, tinetrain ka nila para mas maging magaling kang entrepreneur. Oo. Na darating pala ang araw na you will put up your own business pero hindi sila nagiging madamot in that aspect. Oo. Kasi gusto nila, tinetrain nila habang nasa kanila pa than never to train them at all. Oo. Mas mabuti na yung tinrain mo yung empleyado mo. Para naman dun sa ibang mga ang company nila may ino-offer kasing free training pero may mga companies na siguro walang ino-offer na ganon. Marami ng trainings ngayon, Sir Ferdy, diba? Yeah, true. Na pwede nilang i-subscribe, pwede sila magbayad. May mga free actually. So helpful pala talaga yun. Talaga, lalo na yung mga decision making and Oo. judgment and decision making na mga training and seminars, napaka-useful niyan. Because now sa current position namin as leaders, sabi sa studies, in a day daw meron kami 35,000 decisions na kailangan gawin. Wow. In one day. So kung hindi ka Okay. talaga technically equipped to do sound decisions, medyo baka mapariwarha yung company mo. Kung hindi ka na-train sa Hindi kayo ganon. nag-train. Oo. So masasabi mo ba maganda talaga o dapat talaga pinaghahandaan mo yung pag-shift mo from being an employee to being an entrepreneur or True. businessman? Actually, Miss Cheska, even yung mga children namin, gusto namin i-immerse muna sila sa corporate world. Hindi Okay. muna sa amin. Mamasukan muna kayo. Mamasukan muna sila. So may transfer of know-how, may transfer of technology. Para pag pumunta sila sa company namin, meron na silang something na dala. No, Okay. para ma-integrate naman sa company, sa system ng company. So talaga napaka-important na merong proper training. In fact, ngayon kahit na may-ari na kami ng company, nagtitrain pa rin kami. We still paid for seminars, attending seminars here and abroad para lang may equipping, para meron kaming maituro sa mga Oo. empleyado namin. Maraming mga ganyan na siguro may family business na o yung mga magulang ay mga business owners na tapos ipapasa yan sa mga anak. Dalawang option lang daw yan. It's either parang automatic ka daw mapupunta dun sa negosyo ng parents mo or yun nga yung katulad ng gusto nyo mangyari, doon muna kayo sa labas and then tsaka kayo namin iha-hire. Yeah, that's what we call succession planning. So talagang pinag-aaralan yan, no? So dinidefine yung mga magiging specific roles ng mga children o mga successors para maging smooth yung transitions. Kasi alam natin, maraming malalaking kumpanya ngayon sa Pilipinas, pag namatay na yung kanilang original founder, nawawala na rin yung company. Diba? May manonotice ng ganyan, bumabagsak. Because hindi nga smooth yung kanilang transition sa heirs o sa tagapagmana ng legacy brand na hawak nila. Kaya bumibilib ako sa mga malalaking kumpanya katulad nila Henry C. Na naipapasa ng ilang na generations. hindi mo nararamdaman, wala na pala sila. At ang maganda ron, mas pinapa-enhance pa, mas ini-improve pa nila yung quality of life, quality ng company. Oo. Than Yung mga before. younger generations, mas napapalago pa nila yung negosyong iniwan ng grandparents and parents, di ba? Yeah. So yun ang mga idol namin, mga lodi namin. di ba? Yun ang goal ng Yes, lahat. yes. Pero bago ka pumunta dun sa ganun na, of course, gusto natin maging successful, profitable yung business natin. Ano yung mga learnings? Kasi yung isang option nga, magtrabaho muna kayo, tapos i-hire namin kayo para dito sa business natin na ready na kayo. Yung iba naman, kumbaga ina-absorb na dito kita iti-training mismo sa ating negosyo. Isang option din yun, sir. Yeah. Meron kami, lalo na sa mga blue-collar workers namin. Ganun approach namin. Mas maganda ngayong mag-train ka na lang. Kahit yung mga zero knowledge as what we call them Lalo na yung mga skill-based. Kasi ang mga empleyado namin, masahista, manicurista, Okay. mga spa personnel. So ang naging business strategy namin, yung business model namin is to create a good training academy. Parang meron kang training house. Para mayroon kang school. May school ka na itatay. Doon mo sila i-train. Kasi ngayon pag kumuha ka ng medyo, alam mo na, up there na yung kanilang level of competence, medyo attitude ang nako-compromise. Mas mahirap daw mag-unlearn kaysa mag-learn. That's true. Na-experience nyo yan. That's true. Maraming ganon. Siyempre, once they get hired sa company namin, they have to adhere to our standards, our SOPs. Kung minsan dun sila nahihirapan. Okay. Kasi ang alam nilang SOPs, alam nilang standards, yung natutunan nila way back. No, May na sarili absolute silang na. style na. Meron na. Okay. Yun ang struggle namin. Unlike yung fresh, wala pang alam, tuturuan mo yan, ay, just like a sponge, absorb talaga Oo. nila.
from point 1 to point Kuha lahat. kuha nila lahat. Kaya Okay. mas maganda yung learning. Oo. From an industry na nasa sales kayo, into wellness, into pharmaceutical products, parang mga ganon, into health and taking care of the body. Napunta rin kayo sa medyo hawig naman na negosyo. Ano yung mga negosyong itinayo nyo, sir? Yes. Actually, yung hawak ko ngayon, currently I'm the president and CEO. Mhm. By position lang yon, pero Mm-mm. sa office, alam mo na humble servant lang din tayo, no? Tagapangasiwa lang din Mhm. ng kumpanya. Meron kaming mga subsidiaries eh. So mga concepts na nag-originate because of our principal brand, yung Okay. Nails.Glow, Ang na hinahandle unang-unang naman ng ninyong, wife ko. ayun, ang Mm. unang-unang negosyo ninyo is yung nail salon or nail Yeah. shop. Okay. Yeah. So yung Nails.Glow. Yes. Okay. Tapos nanganak siya ng ibang concepts. Like, Mhm. syempre, ang kapatid niya nun, pagka nagpasalon ka, yung asawa, kailangan naman magpamassage. Okay. So, that's why we have a Watpo Thai massage concept. Oo. So, meron din kaming skin. Medyo spa naman yun. Spa naman siya. Okay. So, Skin.Glow sa skin lines. Mm-mm. Tapos lashes, Lash.Glams. Mhm. And then, meron kaming mandatory cut kasi barbershop. Okay. Sa mga gusto namang male customers Mm-mm. na magpagupit. Mm-mm. So may ganun kaming concept. And we are into franchising. Okay. Pero hindi naging madali yan na kapag nag-open ka ng isa, sunod-sunod ng mag-open. Ilang years bago siya nasundan? With Nails.Glow, I'm speaking of the first branch Venture, namin. oo. Medyo mabilis siya. Okay. So surprisingly, medyo mabilis siya. Mm-mm. In span of 1 year, another branch will be opened a year after. So mabilis siya. Nasabayan din ba kasi yung nauso na yung mga ganyan? That's one thing. Tapos Mhm. konti lang din ng mga players kasi. Okay. I mean sa mall. Ang Mhm. naging business, po kasi namin, business strategy is to enter the mall. Kasi Mhm. karamihan mo malalaman, makikita mo nasa outside mall, Oo. nasa neighborhood, di ba? So Mhm. kami, ang naging business strategy namin is to go inside the mall. Penetrate namin yung mga mall. Okay. Na konti lang din ng mga big players. Okay. From being an employee, sabi mo nga sir, yung skill set nyo na increase, na develop siya, nagamit nyo of course dito sa pagtatayo nyo ng inyong business, pati network, di ba? Sure, Syempre yeah. marami ka nang kakilala. Ano yung medyo unang-unang challenge na na-encounter ninyo na parang, oops, may ganito pala? Well, of course, sa franchisees, no? Number one is sa franchise. Paano kang makakakuha ng franchisees? Kasi relatively, hindi naman kami kilalang brand. We started from scratch eh. Mhm. Unlike yung a branded one, ano? Kami naman locally made brand lang. So yun ang unang challenge namin. How can we acquire franchisees? Mhm. That's one of the biggest. Pero nung nagkaroon na kami ng maraming franchisees, ang naging next concern naman namin, tao. Okay. Kasi skills, di ba, Mhm. skills based eh. So, wellness is about contact service sa mga empleyado, sa mga customers namin. Kaya ang naging problema talaga namin, ang difficulties namin will be hiring the staff or the spa personnel. Nung nagpunta na kayo, nag-venture na kayo sa sarili nyong negosyo, ano yung mga na-discover nyo rin sa sarili nyo, sir? Kayong mag-asawa, lalo na you as sabi mo nga, CEO, President, CEO, ano yung mga na-discover mo pa compare dun sa ikaw ay boss ka na rin naman, di ba? Sa iyong previous job. Ang na-discover namin, mas maganda if we work together as a team, sa partner. Kung ako lang o kung sila lang, medyo mahirapan eh. Kasi katulad namin, ibang iba ang expertise namin. My wife is into numbers kasi accounting graduate siya. Okay. Ako naman sa sales, so I'm more on words. Mas magaling ako mag-play up ng words, mas maboka. No? So, mas maging maganda yung tandem namin na before, nung nasa corporate kami, hindi namin madidiscover yun kasi we're working differently on different companies eh. Pero ngayon, nung hinahandle na namin yung companies namin together, nakita namin, mas maganda nga yung dalawa, yung nagpapatakbo, the husband and wife. Tapos nakita rin namin sa statistics, very glaring sa mga friends din namin nagtayo ng ganitong klase ng business. Kapag wala silang partner, nahihirapan sila. Okay. Nagko-close down yung store. Hindi siya nagiging sustainable. Hindi siguro katulad ng faith namin na
talagang we're destined to handle this kind of business na Mhm. mas magiging effective and Oo. So, successful. teamwork talaga at saka yung magagawa mo ng mag-isa, mas easier kung may ka-partner ka. Pero totoo din ba, Sir Ferdy, na lalo na kapag ang ka-partner mo asawa mo? Nag-aaway ba kayo? May Good mga question. Ako, nung una, yun ang sinasabi sa amin ng mga counterparts namin, ng mga Mm. colleagues namin. Huwag Naku, kayong magnenegosyo araw-araw kayong together, oo. magkasama, mag-aaway kayo niyan. Well, meron din, on the side, merong ganon, pero Hindi maiiwasan hindi 'yon. maiiwasan yun eh. Kasi siyempre part ng married life yun eh. Pero Mm. nakita naman namin is, mas pinatibay kami ng mga ganong sitwasyon sa buhay namin. Kakaroon kami ng Mm. problema. And at the same time, mas yung mga decisions namin, mas naluluto siya. Mas Mm. napapolish yung mga decisions namin. Kasi may pinagdadaanan eh. Kasi not all decisions pareho kami ng magiging decision eh. So Oo. we agree to disagree. Diba? Most of Ayan. the time. Kaya mas Mm. nagiging maganda yung resulta ng decision. Nagkakaroon lang daw sila ng passionate discussion. Hindi daw sila nag-aaway. Okay. So, from being an employee, naging business person, kung titingnan mo looking back, parang okay naman. Although it's not a walk in the park, 'di ba? Pero more or less, okay naman ang takbo. Pero may masasabi ka ba, sir, na pag binalikan mo, may mga failures ba, may mga struggles ba na na-experience kayo? Yun sa startup, marami. Siyempre, especially sa mga franchises namin, Normal dependent naman sila yun. sa amin. O Mm. paano nilang i-manage, i-run yung star nila. It's very normal. Kasi sa amin, ang na-realize nga namin good thing hinarap namin yung mga problema na yan. Mhm. Kasi doon kami natuto. Okay. Doon sa mga first stores namin, ang dami talagang problema. Mhm. Yung breakfast mo, lunch and dinner mo, problema issues di ba? Yung nakakaharapin mo. Mm. Pero we're thankful, grateful. Kasi kung wala yung problema na yun, ngayon, pag dumarating namin sa amin yung mga ganong problema, it's just a piece of cake. Alam na namin, nangyari na yan, nasolve na natin yan eh. Ang maganda pa namin sa amin ngayon, nakakapagturo kami sa mga tao namin with our managers on how to handle those situations. Ganito yan. Kasi mentor na kami ngayon. Yan. Nangyari na sa amin dati yan. Ganito ang ginawa natin. Itong effective way para ma-address natin yan. So imagine kung hindi namin, tinakasan namin yung mga ganong problema, nilayuan namin, hindi kami matututo. Okay. Hindi kami mag-scale up siguro into the numbers that we required for the franchise. Oo. So ngayon nagpapa-franchise na kasi kayo ng mga brands ninyo. Nakaka-encounter din kayo ng iba't ibang personality ng mga nagfa-franchise sa inyo. Yes. That's true. Kaya ang prayer namin, Miss Cheska, Mhm. Lord, sana provide mo sa amin yung right people. Provide mo sa amin yung right staff. Provide mo sa amin yung right franchises. Nung ganito ang dasal namin, everything is now falling into places. Kahit paano nababawasan na yung mga problematic namin relationship with our franchises. Mababait sila. Kumbaga nasi-screen na. Na-screen na. Oo. Hindi katulad talaga dati kasi accept ka na lang na accept before kasi you want to grow your business, di ba? So ngayon, hindi may mga filtering system kami, may mga checklist muna kami, di ba? Mas strict kami doon, ma-adhere talaga kami doon. Especially in the aspect of compliance, tinitingnan namin yon para hindi kami magkaroon ng problema. Kailan nyo yan na-realize na sige, lahat ng gustong mag-inquire, di ba? Sayang yan eh. Another branch din yan. Another addition to our numbers. Kailan nyo na-realize or medyo na-observe nyo na, teka, upuan natin kasi parang hindi nagtatagal yung ibang mga nagfa-franchise, parang hindi sila nag-grow, tapos eventually, humina ba? Yeah. Naramdaman namin yun nung sinabi na talaga deliberate na sinabi natin sa team na hindi lahat tatanggapin natin. We have a certain criteria. Pag hindi sila papasok doon sa criteria natin, hindi natin sila ma-accept. Makikita kagad namin yan eh. May mga checklist na kagad kami kung nagmamatch ba yung mga values namin with each Naaral other. nyo na, no? Naaral talaga namin siya before we sign the franchise agreement. Okay. Kaya nakikita na namin. Ilang branches na daw meron ngayon? Yeah, yung Nails That Glow, Nails? my wife's business is was sa 130 stores na to. Nationwide? Nationwide. Okay. Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos meron din kami sa Saudi Arabia. Meron kaming 5 stores. Na Nails That Glow? Nails That Glow brand siya. Okay. Nadala namin doon. And then sa new concepts which I am handling, mga 20 stores nationwide. Okay. And growing pa? And still growing. Yeah, Okay. Still growing. So, dati daw ang pinaparami nyo hindi lang mga branches, pera, income ang pinaparami. Kasi yun ang goal naman ng halos lahat ng mga negosyante. Pero parang ngayon yata hindi na yun ang goal ninyo, Sir Ferdy. True. Alam mo yun, natutunan namin eh.
mas naging spiritually grounded na kami. Especially nung nag-came up na yung point sa buhay namin na lalo kami naging closer kay God. Mhm. Dahil nagsiserve kami ngayon sa isang parish namin sa Tanay Rizal. Especially Okay. nung pandemic, doon kasi kami nagstay. Nag-serve ako, nagano din yung wife ko, nag-serve Mhm. kami. And then, in fact, meron ako ngayong as lay minister, meron akong na-assign sa akin na DSWD Boys Town, yung mga Okay. crime offenders na minors, no? So I give Bible service Mhm. one Sunday in a month. So ako yung nagpi-preach sa mga bata na to. Mhm. So yun ang advocacy ko spiritual advocacy Mm. ko. Ino-offer ko na yun sa mga bata na yung time ko kahit na busy, no, pupunta Mhm. ako ron just to preach, no. Mhm. Tapos ako yung magbigay sa kanila ng Holy Eucharist. So ang learning ko dito is number one sa company namin is you are blessed to bless. You are Others. blessed to bless others. Mm. So, hindi kami binless for ourselves alone. Para enjoyin mo lang, no? Dumadaan lang talaga sa amin. So, hindi talaga kami dito para magpayaman ng sobra. Ang happiness namin ngayon, makita namin yung mga empleyados namin na happy. Makita Mhm. namin yung mga customers namin na happy kasi nasa-serve namin sila tama. And of Mhm. course, yung mga franchisees namin na nag-invest sa amin na ibabalik namin yung kanilang investment At through kumikita Pastor sila. ROI. Yeah. Mm. So, may So, mga dapat branches happy kami. din sila. Yes. At saka maraming nagkakaroon ng trabaho pag marami Mm. kayong branches. Isa pa yon. Speaking of Mm. trabaho, no? Isa pa ring turnaround sa amin. Before kasi, nung nasa corporate world kami, ang mindset namin is, get that peso value, di ba? Bottom line sales. Mm. So, nagbago lahat yon nung nakilala namin si God Mm. through nga doon sa community namin na we belong, no? Kay Brother Bo Sanchez. Mhm. Natutunan namin doon na it's profit first. It's people first before profit. Profit. So una dapat ang tao kaysa sa kita. Dati hindi, baligtad kami. Mm. Entrepreneurial mindset, paano tayong kikita na lahat ng gagawin natin, anong ROI sa atin yan. So nagkaroon kami ng change of heart, change of mind, change of strategy. Kasi para sa amin talaga, love still the best business strategy. So mahalin mo muna yung mga empleyado mo. Pakita mo you care para ibalik nila sa iyo. Sigurado, ibabalik nila kung ano may investment mo through their hard work, through their efficiency sa work nila. Diba sabi nga people don't care how much you know until they know how much you care. So importante sa tao na nakikita nila nagki-care ka. Sila yung magtatagal sa company mo at magsaserve sa'yo with all honesty and integrity all the time. Maraming mga horror stories yung ibang mga negosyante na nasi-share nila na ayoko na magnegosyo kasi niloko ako ng tao ko, niloko ako ng mga supplier ko or customer ko. May ganyan ba kayong experience or ano ang masi-share yung insight sa kanila? Madami. Actually, during the maiden stage namin, naloloko kami ng staff, may pilferage, no? May theft. Uso na ba ang scam noon? Na-scam na rin kayo? Sa scam, hindi kami masyado kasi yung wife ko magaling sa ganyan, nadidetect niya kagad kung scam Siguro yung mga normal offense na nakakapagnakaw, pilferage, gano'n, nawawalan kami. Pero ang naging principle namin dito is gawin namin yung magandang company policy. No? Maging strict kami sa company policy at integrate namin sa kanila yung value system ng company, core value system ng company. Tapos nakikita namin kung sino lang yung talagang makaka-adhere doon at magi-embrace doon sa core values. Sila lang ang nag-stay. Okay. Yung hindi, mga violators, yung alam mong gagawa na, mawawala sila. So yun, pa rin siya, nakadikit pa rin siya sa prayer namin na, Lord, give us the right people. Give us the right managers. Give us the right frontliners na magtatrabaho for us. Kasi lesser problem kapag binigyan ka ng tamang empleyado. Sa mga kwento mo palang, Sir Ferdy, nandun yung pagtatrabaho kasi may negosyo ka. Opo. Pagtitrain ng tao kasi may negosyo ka. Yes. Pakikisama sa mga tao mo, iba't iba ang ugali niyan. I agree. Kasama yan sa pagnenegosyo. Pero marami sa mga, lalo na siguro yung mas younger generation ngayon, ang mindset, hindi na ako papasok sa empleyo kasi gusto ko magnegosyo. Hawak ko yung oras ko. Tama naman yung mindset. Gusto nila, hawak nila yung oras nila, yung pera ko, 'di ba? Mas mapapalago ko kung
hindi ako empleyado kasi syempre ang sweldo mo hindi naman nagbabago yan, eh. Anong insight or anong, pointers ang puwede mong i-share sa kanila bilang galing ka na sa corporate, nag-empleyado, tapos nagnegosyo? Yes, maraming school of thoughts diyan, eh. Number one, yung iba, they're saying na katulad ng standpoint ko 'no, na kailangan before you engage yourself into this kind of business venture alone or entrepreneurship, dapat ma-acquire mo muna yung tamang skill set na puwedeng Hmm, mai-provide sa'yo ng isang company na pagtatrabahuhan mo. Yung okey. iba naman, ja-jump kaagad into ano 'no, into, entrepreneurial thing. Mhm. Pero hindi kasi lahat, Cheska, gifted to become an entrepreneur. Hindi lahat na. Alam mo naman 'yan, 'di Ah, ba? May pera, mag-i-invest ng ganito, hindi sila nagiging successful, 'di ba? Kasi tinetest pa tayo ni God, eh. Maraming testing na binibigay sa atin si mhm. God na hindi ko alam kung ano yung testing for each of us, no? Yung iba, tinetest sa maliit na bagay, binibigyan ng money or income na ganito. Ano yung ginawa niya sa income na 'yon? So baka hindi pa prepared yung heart nila to handle that kind of scenario. Kaya Mhm, iba nagfe-fail sa business. Yung iba mhm, naman, outright, they can jump, nagiging successful lang. Siguro ko, meron ganon, a little mhm. percentage. Pero masasabi ko, the best pa rin is to acquire knowledge and know-how from outside before Okey. you venture into this kind of business. Kasi Oo. kami din sa checklist namin, hindi tinitingnan din namin yung kung may experience ba sila sa other business, Mhm, nag-work ba sila bago mhm. mag-franchise, eh. Kasi they would fully understand pag nag-franchise sila, alam na nila yung takbo ng negosyo na hindi lagi kasi akala nilang iba, pag nag-franchise ka, lahat Sure is ball sure na, 'di ball na, ba? wala akong gagawin, dapat Mhm, kikita ako, which is not the real thing. So, marami pa ring 90% ang handiwork manggagaling pa rin sa franchisees. So mm. those things kailangan matutunan pa rin ng investors. So, naniniwala ka sir na hindi para sa lahat ang pagnenegosyo? True, hindi para sa lahat. That's the sad fact, pero yun ang totoo. So kung Mhm, minsan isa calling din, gift sa'yo okey. ni Lord, di ba? Mhm, Na-test ka niyan, oh ito si Ferdy, binigyan ko to ng ganito, naaalala ko nung maliit pa to, binibigyan ko to ng gano'n, napapalaki niya, nagiging good steward siya mhm, ng money, na magnify yung kanyang mhm, honesty sa money. So bibigyan ko siya ng mas malaking role pagka nag 40 years old na siya o nag 50 mm, years old na siya. Pero yung iba kasi hindi, walang gano'n. So meron kasing nagiging successful naman being an employee. Marami mm. rin naman ganyan. They're earning much din being an employee. But you'll never know kung hindi mo susubukan. Yes, tama rin yun. Pwede mong Mhm, subukan, pero yun nga, be prepared. Dapat meron kang burn rate na tinatawag. mhm, So meaning to say, pag nawala ba yung investment mo na yun, end of the world ka na ba? mhm, Or burn rate mo yun, masunog man yan, okay lang sa akin kasi ano ko yan eh, mhm, sinubi ko yan talaga, in-spare ko yan for the business. Yung iba kasi, all out, nasa mhm. negosyo, tas hindi magiging successful, what will happen? So, Oo, di ba, magiging disaster para dun mm. sa tao. Sa negosyo niyo sabi mo in-incorporate niyo na yung mga tamang values, 'di ba? Kasi Mm. napapansin niyo na, teka lang, parang kailangan salain muna natin yata yung mga nakakausap natin. So may tamang direksyon na kayo. Kailan dumating ito at kailan niyo na, nag-umpisang i-incorporate si God sa pagnenegosyo? Yeah. Nung nag-a-attend na kami ng seminar ni Brother Bo Sanchez, no. So Mm. nalaman namin from other great leaders, other great business owners na ang number one trait na mayroon pala dapat tayo as business owners, maging humble. So Mhm. in-incorporate namin yung humility sa Mhm. aming core values. Wherein, accept na you should keep on learning. So huwag kang masatisfy sa kung ano lang ang alam mo. And be humble enough na may mas magaling sa'yo. Kaya Mhm. kami sa company namin, nag-hire kami ng mas magagaling sa amin. Mhm. Hindi pwedeng kung mag-hire kami tapos magaling kami, kasing galing lang namin o mas magaling pa kami, ba't pa kami mag-hire? Mhm. So those kind of philosophies na nakakatulong para mas maging maganda yung takbo ng company. Mm. Humility, God-centeredness, no? Mhm. Simpleng dapat ang mga empleyado mo bago mag-start ng work, nagdadasal sila, Mhm. nagpapasalamat sila, may sense of gratitude. Yung mga ganong simpleng bagay would mean a lot. Lalo na pag nakikita ng mga empleyado mo na, ay, yung company nito, they're paying tribute to God, yung Mhm. ultimate provider ng lahat ng Oo. bagay. Paano binago ng pagpasok ni God sa business niyo ang inyong business? Kasi hindi yan gano'n kadali na i-accept nila na sabi nga following God, minsan may inconveniences, 'di ba? Yung magba-Bible study muna kayo, magpe-pray muna kayo. Not everyone subscribes to that na mga empleyado ninyo. Paano niyo 'to hinandle? Um,
Sabi nga sa studies ang mga empleyados daw ngayon, yung 10-80-10 rule, Mhm. 10% daw ng mga empleyado, okay, will do the initiative Mhm. para magtrabaho, para sumunod sa'yo. Initiative, di mo inutusan yan, 10% of your total employees. 80% are just waiters. Yung 80% na yun, maghihintay ko ano yung utos ng boss nila. Kung walang inutos sa akin, hindi ako kikilos. Basta kung ano lang ilatag sa akin, ano ibaba sa table ko, gagawin ko, yun ang gagawin ko. That's 80%. Mhm. 10%, those are resistant to change. Ayaw Okay. nila nung Hindi talaga susunod yung mga hindi yun. susunod at all yan. So kung ganun ang statistics, nakakatakot, parang, di ba, parang hirap ang negosyo. Mhm. Kaya yun ang pinapalitan namin ng mindset sa office namin Dapat tumaas yung 80% na yon na hindi lang waiter, tumaas. About siguro kahit maging 50% na lang, may initiative, no? 30% waiters, tapos mababa lang, or less than 10% yung mga resistant to change, no? Mhm. Yun ang ginagawa namin sa companies namin. Pero may struggle pa rin. Pagka nagpapatawa ako ng Bible study or feast light dun sa office, hindi naman lahat uma-attend. But I'm not forcing them. Pero ganun talaga Ganun talaga ang culture namin sa opisina. Hindi naman namin talaga nire-reinforce. Oo, When you it comes still to belief, we continue. still continue, yeah. Okay. Kung titingnan yung pag-uumpisa nyo na siguro merely on your own strength and wisdom and effort versus dun sa ngayon na sabi nyo nga unti-unti ina-apply nyo na, naa-apply nyo na yung mga principles na natututunan niyo about God-centered business. Anong change ang meron? Ang change is being connected to the source. Always. We're always connected. We're grounded sa mga gagawin namin decision. Naka-connect kami kay God. Ang laking bagay nun Kasi sometimes you get overwhelmed with your success. Diba? Ang dami nyo ng franchises, ang dami nyo ng stores Diba? Hindi nyo na kailangan si God. Pero kami baligtad. The more kaming nagkakaroon ng maraming income, maraming franchise, maraming naniniwala sa amin, the more na nagkikling kami dun sa real source namin. Of course, mas nagiging intense ang faith namin. Ang aming prayer time namin mas magiging deliberate, no? Mas nagbibigay kami ng time kay Lord na i-worship siya, i-pray siya, glorify Him sa lahat ng mga pumapasok sa aming mga biyaya. Kasi talagang channel lang naman talaga kami. We're just steward. No? Lahat ng binibigay sa amin, alam namin, temporary lang to. Temporary lang to. At may reckoning to at the end of the day. Tatanong sa amin, Ferdy, anong yung ginawa mo nung nasa lupa ka? And I want to say, my master, na I'm your faithful servant. Mission accomplished. Oo, ang Diba? masasabi Mission sa inyo, accomplished, that's sir. the goal. Yeah. 'Di ba? Pero marami sa mga businesses ngayon, although siguro Sir Ferdy hindi pa dumarating sa kanila yung tamang panahon na kanilang marirealize na kapag mas busy ka daw, mas maraming ginagawa mo, mas marami kang pera, minsan mas hindi mo naririnig si God Mas wala kang time sa kanya. True. So ako ngayon I'm almost hindi pa naman ako senior, pero I'm semi-old man. I'm already 50 years old So ngayon nasa season na ako na I want to live a significant life, no? Sharing what I know do sa mga empleyado namin, building a good family, no? A good marriage with my wife. So nandun ako, hindi na nga yung masyadong more on insights, giving insights to mga manager. Would you believe sa office namin, talagang more on mind work na lang kami. We don't go to the 130 stores anymore. Hindi na namin mapupuntahan yun kasi may limitations na. Pinagdadasal na lang namin, no? Or minsan pag may Trust opportunities. and faith, Yes, diba? trust and faith. That's mga conferences namin. Pero at the end of the day, nandun yung trust namin na pagka nagre-rest na kami, God will take over. When we're sleeping, God is there. Siya na yung tatrabaho. Pag gising kami, magtatrabaho kami, giisip kami, kikilos kami, pero pag matutulog na kami, na resting, I know God will take over. Na-realize mo yan, sir, at na-witness mo talaga na, Lord, hindi na kami to. Itong mga success na to na dumadating, hindi na ito yung in-effort namin ng sobra-sobra. Oo, madalas. Kasi, magigising ka sa katotohanan na things will just fall on the right places na hindi ka na masyado na mong problema. Padarating na lang, ito target namin, na-hit namin, hindi naman effortlessly, pero may effort pa rin naman. Kaya lang, parang,
God, ang galing You mo. don't strain yourself. Yeah, hindi namin overstretching, hindi na kami gano'n eh. We Mm. passed the stage na eh. Ang pinupush namin yung mga tao namin, managers Mm. namin, through motivation, guidance, sila yung nagtatrabaho for the company. Mm. So kami more on spiritual guidance na lang and Mm. executive decisions ang ginagawa namin sa Mm. opisina. So ngayon sir, mas more nag-i-invest kayo, you train more leaders sa inyong group, more kumbaga yung skills na kailangan nilang matutunan, at saka nag-i-invest kayo dun sa next generation. Kasi sabi mo nga yung mga bata parang nagte-take time ka talagang Yeah. turuan sila. Yes, that's true. And then yung inclusiveness, di ba? So, dati kasi konti lang kami sa opisina eh. Kaming dalawa lang ni Ma'am AJ, may dalawang secretary, isang ano. Ngayon marami na kami sa office, no? So may variations na of personalities. So hindi na may bata doon, may millennials doon, may Gen Z, may Gen Y. So all sorts of generations nandun na lahat. So it really takes a lot of skills, no? Para ma-blend in lahat ng ganitong complex personalities. So ang pagnenegosyo talaga ngayon, lalo na sa point na ito, na-realize na ni Sir Ferdy na hindi lang para sa sarili niya. Diba? Even sa Bible sinabi yan, Philippians 2 verse 4, na gagawa ka ng mga bagay not for your own interest, but to help also others, but also to uplift yung mga ibang tao. So nandun ka na sa point ng buhay mo na yun. Yeah. And even in Jeremiah 29:11, di ba, sabi, for I know the plans for you declares the Lord. The plans to prosper you and not to harm you. The plans to give you hope and a future. Sabi ko, Lord, ang sarap. Kasi parang nandito na kami sa stage na binibigay niya na yung mga positive. No? Nire-reap na namin yung whatever positives na probably tinanim namin years ago, na nire-reap na namin yung rewards namin. Pero ultimately, of course, our rewards will be in heaven. Yun talagang pinaghahandaan namin eh. So, we yung will eternal reward. Eternal reward, no? Na hindi nasisira ng tanga at ng kalawang. Diba? So, that's more rewarding for us. Oo. Anong mensahe mo, sir, sa mga nagnenegosyo ngayon na sa sobrang dami ng challenges ay gusto nang mag-give up? Na baka ma-realize nila, baka ako yung sinasabi ni Sir Ferdy na hindi para sa akin ang pagnenegosyo. Anong pwede mong sabihin sa kanila? Ang pwede niyong gawin kung meron kayong pwedeng i-reach out na mentor, ano? That's number one, na pwedeng makapag-advise o magbigay sa inyo ng consultation. Kasi meron din namang mga tinatawag na exit plan eh. If the business not doing good anymore and it's not giving you the payback, hindi mo na siya kailangan pang ituloy. May mga ganong sitwasyon. So ang pwedeng makatulong sa iyo diyan is a good mentor. Kami, open kami, no? Pwede nyo kaming tawagan, you can reach out sa aming webpage, no? Para makapagbigay kami sa inyo ng, may mga signs and symptoms na kasi ang negosyo kapag kailangan mo ng bitawan eh. No? Ngayon, kung pwede mo pa bang ibigyan ng chance, ayun, makikita rin ng mentor mo, no? Makakapag-guide sa iyo kung pwede mo pang ituloy yung negosyo. Minsan kasi akala natin, 'di ba, nagdo-nose dive na yung business, pero maraming mga kwento, stories na akala nila Magsasara na sila. magsasara na pero nakaka-rebound pa eh. So mga ganong sitwasyon. So, ayun, get a mentor, no? So kung kailan mo pang mag-aral, magbasa, umattend ng mga seminar na may mga open forum na pwede ka magtanong para makakuha ka ng insights, better for you. Oo, wag ka agad susuko. Wag ka agad susuko. Meron nga nag-comment sa atin, sobrang nakaka-inspire po panoorin, totally worth the watch. Sabi ni Ian Lapid 3104. Dito siguro nakatutok sa atin sa episode ngayon. Para naman doon sa mga nanonood o nakikinig sa ating episode ngayon, sir, na takot silang magnegosyo, na okay na ako dito, gusto kong umunlad, ayokong forever maging empleyado, kaso nakakatakot. Yeah. First is kailangan is i-develop mo muna yung inner core mo as a businessman. So paano mong gagawin yan? Ganun pa rin, educate yourself, yung mga Go Negosyo, may mga free seminars about business yan eh. Tapos ang maganda sa Go Negosyo, sometimes kami pa yung mga guest doon, yung mga franchisors, may mga brands. Mentors. Kami ang mentor. You just have to sit down kung ano yung mga questions ninyo. Feel free to ask questions, magtanong ka in and out about business, sasagutin namin yon. And then of course reading, pwede kang magbasa. May mga podcast din related to business eh. 'Di ba? Pwede mo yung pag-aralan. Ako din, franchisor na ako. Pero ako nakikinig pa rin ako sa mga podcast ng mga great business leaders na ina-idolize ko. Kaya
Ayun, never stop learning eh. When it comes to business, talagang mag-aaral at mag-aaral tayo. Hindi siya tsambahan lang. Mhm. Ano, pag Hindi siya tsambahan kasi, option. hindi siya option. Yeah, talaga mag-invest ka talaga ng time. Mm. Invest ka So, ng para time. dun sa golden question na kapag naging negosyante na ako, mas madali na ang buhay para sa akin, true or false? Um, Trolls. True. True because number one is, well, sabihin na natin na rewarding din siya, no? Mm. Siyempre kapag yung negosyo ka, na-create mo na yung status mo na you've proven something when it comes to entrepreneurship, no? May napatunayan ka na, palalo Mm. pag successful yung brand mo. Mm. Ang downside naman yon, noon, of course, everyday may problema pa rin, may mga issues ka pa rin Mm. na haharapin, may mga customer complaints ka pa rin na haharapin, 'di ba? May mga targets ka pa rin na kailangan mong i-hit, may pressure pa din. And Mm. not because may pressure, give up ka na. Sometimes yun ang magpapatibay sa'yo, magpapagaling sa'yo yung pressure eh. Yun ang tinuturo ko nga sa office eh. Every time I do my our town hall meeting, sabi ko, we should celebrate failures. Kasi oftentimes, sineselebrate lang natin Wins success. lang. Oo eh, mali eh. Mm. Dapat pati failures kasi doon ka matututo. Doon ka lalong matututo. Di ba? Mm. Sometimes nga, sabi nga nila, experience is the best teacher daw, di ba? Sabi nila. Mm. Pero kung tutuusin mo, hindi mo na kailangan ma-experience doon. The experience of others are the best teachers. Di ba kung ano Mm. yung na-experience ng taong ito, ayaw mo mangyari sa'yo, yun ang gawin mo sa buhay mo. So Mm. yun ang natutunan ko rin in the aspect of business Okay. na pwedeng makatulong sa kanila. Mm. Kaya ang pagnenegosyo, maaaring gift mo yan, maaaring yan ang destiny or calling ni God sa'yo, sabi nga ni Sir Ferdy. Kaya sa mga nanonood sa atin na takot magnegosyo, sabi nga niya, paghandaan ng maigi, paghandaan ng mabuti. Dun sa mga medyo gusto naman ng sumuko at parang medyo giving up na, baka calling mo yun or redirection. Yes, I agree. Sometimes, katulad nito, yung new concepts that I'm handling, Mhm. offshoot lang to talaga ng isang brand namin ng Nails.Law. Because nasa-saturate na namin yung market. Ang tendency ng mga negosyante, wala na, nasa-saturate na natin ng market eh. Lahat ng mall available na yung brands natin. Wala na tayong pupuntahan. Mhm. Let's rest na. Pero kami, we thought of having new concepts. Kasi aside from nails naman, madami pa mga services na available. Like massage, di ba? Mhm. Like barbershop. So yun, doon naman kami pumunta. Para when they hear Connect the Dots Group, alam nila it's synonymous with the term excellent service, quality service ang Mhm. makukuha ng mga customers namin. Ayan. At saka ang pagiging business person pala, no, you never stop helping and you never stop evolving. Hindi True. dahil ang dami-dami mo ng branches or na naging sikat ka na, stop na. Hanap ka pa ng ibang pwedeng mag-way para mag-expand. True. Pero kailangan, ang goal pa rin is makatulong. True. Yeah. Anong mensahe mo, sir, sa mga nakikinig, nakatutok sa atin ngayon na inspired naman sa iyong kwento? Ayun, always put God first sa lahat ng mga bagay, undertakings na gagawin mo, and He will lead you to the right path. Sabi ko nga, hindi naman namin hinihiling na mabawasan yung problema namin, mawalan kami ng problema eh. Pero si Lord ang gumagawa na mas maging seamless yung mga transaksyon namin, madala kami sa tamang transaksyon, madala kami sa tamang tao, no? Para hindi kami, makatulog pa rin kami ng maayos. Kasi sabi nila, pag may negosyo ka raw, limited lang yung tulog mo eh. Pero kung kay Lord ka, bibigyan ka niya ng peace. Inner peace, makakatulog ka kasi hindi ka nalalaman ng kapwa mo, iba ginagawa mo yung best mo to serve your community, to serve your people, to serve God. So ito yung magpapatagal sa'yo. Our company's been here for almost 16 years. And hopefully mapasa pa namin sa next generation ng mga anak namin for another maybe 20 years. No? So ayun, basta si God yung center ng negosyo nyo, siya yung lalagay mo sa gitna. Everything will fall in the right places. At sabi nga, huwag kakalimutan, laging tatandaan, it is the Lord God who gives us the ability to produce wealth. So, Amen. sir, maraming salamat, na inspire kami at nagkaroon kami ng hope na pwede kaming maging very successful business person katulad ninyo.
Salamat din. Thank you for your time. Ayan, nakasama natin si Sir Ferdy Opeña at nagbahagi ng kanyang mga learnings, ano ba yung mga challenges and the wins na na-experience niya bilang empleyado at ngayon ay successful na negosyante. Yan na po muna yung ating kabuuan ng kwentuhan sa Changed by Fate. Naging katuwang muli natin ang MX3 Natural Supplements. Nakasama niyo rin po Cheska San Diego, Bobadilla hanggang sa susunod.